Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At napapansin nyo nga sa ating palipalibat guys, kaliwat kanan na yung mga vlogs, news, pero more on mas exciting pag dito sa YouTube. Kaya lang, yun nga, hindi naman exciting, kundi nakakabahala po. Yun po ang ibig kong patukoy dito. Nakakabahala ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So kung mapapansin nyo, nung nakaraan na mga rally, nagkasabay pa yon yung bagong Pilipinas, bagong muka. At ang inyong lingkod ay talaga nagpunta ron at tinignan kung anong sitwasyon. So yun nga, marami guys, marami yung nagpunta. Pero yun, may memo yun. Kaya almost siguro sa tingin ko lang mga 30% ng government employee nagpunta ron. Kasi mahirap naman magpunta yung mga taga Mindanao, Bisaya. So most probably taga rito lang hanggang Ilocos, yung mga ganon. So marami rin ako nakitang bus doon, maraming sasakyan, o including yung mga bus ng mga DILG, Office of the Solicitor General, nasa vlog ko yun. Marami. Talagang halos mamuno-muno yung Quirino Grandstand. In fairness sa kanila, hindi naman tayo pa pwede magsinungaling. So, sabihin natin kokonti lang. Hindi, marami po. Naroon naman, na-vlog ko yun eh. So, yun sa Davao, wala naman po ako doon kaya nakipanood lang ako ng video ng iba. So, dito naman po sa tagpon to, tingnan natin kung ano yung masasabi ni Sir Dado ng Pinoy Survivor. At pansinin natin kung ano yung mga kanya komento dun sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kasi nakapag-komento na ako eh. Pakinggan naman natin si si Kadado ng Pinoy Survivor. At guys, akin pong i-announce na alam na rin to ni Sir Dado, papasyal ako sa Pinambenga Festival. Yon, sa 25 yun guys. Ang ganda yun, Flower Festival yon. Yon ang akin talagang pagtutunan ng pansin. Alam nyo kasi guys, pagka gusto kong pumunta sa isang lugar, it's either 1 week before or more. Okay, ngayon, more than 1 week kasi mga 3 weeks pa before. So maganda-ganda yung aking preparation. Yun lang ang advice ko sa inyo, pagka meron kayong pupuntahan, i-planuhin nyo na. Planuhin nyo na. Eto sa Davao City, hindi ko na plano eh. Dahil late ko na nabalitaan. Pero kung hindi, pag-iipon ako talaga yun. So itong sa Pinambenga Festival sa Baguio City, ay pinaghahandaan ko talaga. Actually, meron na akong hotel kasi magkakaubusan yung guys, sigurado. So, kung kayo balak magpunta ron, magpa-reserve na kayo ng hotel nyo doon. Yun po ang pinakamaganda doon. So, yung transportation, isa pa yon. So, ngayon, lalakad na nga ako para magpa-reserve ng bus papuntang Baguio City. Ganun po guys ang advice ko. At pag ako nagta-travel, ganun talaga. Kasi travel vlog po ako, nag-switch lang ako sa pagiging political vlogger kasi gusto ko makaambag. Sabihin, DIY kay Kevin, labo na ng mata, ba't nagbablog ka pa? Hindi. Lumilinaw po ang mata ko pag harap ko yung camera ko. So anyway, kung bakit ako nagbablog, kasi gusto ko pong, kaya ako nag-switch sa political vlogger, ay gusto ko pong may ambag sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi yung mananahimik na lang ako. O lilisa na lang ako dito sa mundo. Wala man lang akong naiambag sa ating inang bansang Pilipinas. So tayo din, kung meron tayo nakikitang mga hindi kaya-ayang nangyayari at nilulupig na ang isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas, tayo po tumindig. Tumindig po tayo, hindi po tayo kailangan magbulag-bulagan, magbingi-bingihan at maumid sa ating mga pananalita. Ito man lang po kaya nga po ako tumindig din, nag-vlog ako ng political vlog. Gusto kong may ambag sa ating inang bansang Pilipinas. Ayoko yung
Ay, bahala kayo dyan, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. So, hindi po. Hindi po ganun ang inyong abang lingkod. Ako'y medyo matanda na rin. At gusto kong merong maiwan man lamang sa ating kapwa Pilipino dito sa ating bansa na merong isang taong tumindig din. Kahit man lang sa pagbablog tumindig at nagsalita para sa ikabubuti ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Pero you cannot please everyone. You cannot please everybody. Hindi mo maiinganyo yung lahat. Kasi yan, may mga sarili-sarili lang mga tao yan. Pero tayo po, mahalin naman po natin ang ating bansang Pilipinas at yung ipamamana natin sa ating mga future generation. Palagi ko po sinasabi yun. At least, naggampanan ko ang aking tungkulin bilang isang mamamayan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, mahaba na po yung aking introduction. Isa pa, guys, kung kayo may puso na sumusuporta sa ating YouTube channel at ang ating dito sa ating Pinoy Survivor, si Kadado, meron po siyang manifesto na i-vlog ko na rin po yan pero ulitin ko sa inyo. Kung kayo narito lang naman sa Pilipinas, yung option na ibibigay ko sa inyo, i-text nyo. Kung gusto nyo mag-sign dun sa manifesto na withdrawal of support sa ating sitting president, i-text nyo siya na ganito. I signed. Tapos, yung pangalan nyo, tapos, ilang taon na kayo. Tapos, ilalagay nyo din doon kung saan kayong location. Like for example, ako dito sa Mindoro Occidental. Yun. Ganun lang po at ang trabaho nyo. Halimbawa, yun nga. Halimbawa, karpintero ko. O wala akong trabaho. O kaya OFW ako. Yun po, yung mga ganon. So, your name, your age, edad nyo, at yung trabaho nyo, at ang inyong location. Hindi naman kompletong address. Basta kahit lalawigan lang, okay na. So, i-text nyo sa 0915-676-5373. Ulitin ko po. 0915-676-5373. Text nyo doon. Kung kayo gusto nyong mag-sign sa manifesto ng ating kagalang-galang na si Sir Dado ng Pinoy Survivor. So, umpisa na po natin, guys. Bago yan, magpapasalamat po muna ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Ito na po si ating Pinoy Survivor na si Kadado. Tungayan po natin, guys. Okay, sa dalawang dako, Duterte at BBM. Yung kay Duterte, kitang-kita ito sa rally na kukunti lang, hindi naman ganun karami. Sinasabi ni iba, madami. Well, hindi naman intended na madami kasi panay leader yon. The key there is voluntary siya. Okay? Yung kay BBM, marami. Yun na yun, yung tao. Pero that does not mean na supporter talaga sila. Because merong issue ng memo attendance. Yung kay Duterte, ano siya, voluntary attendance. Yung kay, kung sa masama pa loob, hindi makapunta eh. Ay, sana nandun ako, sana makapunta ako. Ay, ganun ba? Sana ako mismo, Pinoy Survivor, nandun sana, para magkakita-kita. Ay, hello, ganun.
Pero hindi naman tayo VIP eh. Tsaka may mga tuta ako na hindi pwedeng iwanan. Ayoko pang iwanan yon kasi bata pa eh. Mga 5 days old lang kahapon eh. Mahirap na. Baka madaganan and all that. Wala ako. Siyempre, pagka umalis ako, kasama rin yung mga kasama ko sa bahay, di ba? So, para enjoy. Enjoy namin yung Mindanao. Pero hindi pa na marami namang dami naman leader. No? So let them become leaders, di ba? Sa akin wala naman akong hindi naman ako leader. Panggulo lang ako. No? Hindi ako leader. Yung kay BBM, mga tao na yung kanya, okay? Yun nga, yung memo attendance, yun yung question mark doon sa kanya. So, ngayon, ang gagawin nila, i-harp on ng mga, siguro, yung mga administration, media outlets, or, well, kahit siguro walang bahid ng pagkabias, basta, scoop yan, news yan, papakita both sides. O, ito yung attendance, may screen, may tawag doon, drone shot, o ganyan karami. To project na ganyan kadami ang supporter ng administration. Ganyan kadami yung gusto na pagbabago sa Pilipinas. Yung itong isang side ang gusto pagbabago towards good governance. Itong isang side kay BBM side pagbabago towards a better Philippines. So kahit titignan mo on the overview, pareho sinasabi a better Philippines, okay? Ang question mark lang dyan, sino ang nagsasabi ng totoo? Kasi yung isa, sinasabi, a better Philippines coming soon. Yung ganun ba? Parang sine, a better Philippines coming soon. Itong kay Duterte side, sinasabi, we want a better Philippines. We better do something because we do not want pababa yung Pilipinas because of charter change, yung chacha na yan, masama. Yung level ng graft and corruption, yung ganun ba. And he was speaking na kung baka sakaling luluobin ng Panginoon, babalik siya para ayusin lahat. Yun, maano yun. So, ibig sabihin, para ang isang retirado na presidente, at ine-enjoy na lang yung kanyang mga apo, matanda na yung tao, 80 na. Gusto ninyo bumalik pa siya sa politika. Because, from his point of view, parang kailangan eh. Parang, wow, pare, binigay ko na yung lahat-lahat ko. Nag-serve na ako sa inyo. Tagal ko na sa politika. Tapos nun, mga kababayan, 80 na ako. In-stress niya eh. Mag-80 na raw siya. Mag-80 na siya. So, Tama. Bigyan naman siya sana ng pagkakataon, enjoyin yung natitira niyang buhay. Pero imagine, for him to say na baka babalik siya yung ganun ba. Kasi ang feeling niya, he just cannot go walk into the sunset and then be forgotten na without looking back na kaloko-loko Pilipinas na iniwan niya. Tama. Na okay naman. So yun, rise of drugs, rising criminality, corruption, yun yung mga situation. So, BBM, Philippines to come. Duterte, Philippines right now. Clear and present danger right now. So, real talk versus komento future natin ng talk. konti. Yung akin, nakikita, no? Konting komento lang po, Sir Dado. So, ayun po. Doon sa pagbabalik ng ating kagalang-galang butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nasasabi ni Sir Dado yun dahil gawa ng, alam nyo naman noong 2016 naging presidente siya, binoto natin. Talagang overwhelming yung kanyang boto noon. So, inayos niya, pinilit niya talagang ayusin ang gobyerno dahil alam niya yung mga nangyayari. Kaya nga siya kumandidato presidente dahil nakikita niya, paano na, ang dami ng anomalya sa gobyerno. So, nilinis niya yun. Unti-unti niya nilinis yun noong 2016 hanggang 2022. Dangan nga lamang nabawasan ng 2 taon na udlot yung kanyang panunungkulan dahil doon sa pandemya.
So, imbis na ma-focus yan sa mga infrastruktura, yung mga iba pang mga gastusin ng gobyerno, yung mga proyekto ng gobyerno, sa panunungkulan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naantala yon. Kasi pumokus siya sa pandemic. Kumbaga, yung mga tao nagugutom. So, ano gagawin niya? Di umaksyon siya, hindi ba? Isa lang naman po pwede niyang gawin doon. Bigyan ng ayuda ang mga mamamayang Pilipino na nagugutom dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tama po ba? Di po ba? So, nagugutom yung tao, walang trabaho dahil pandemic nga eh. Nasa loob lang ng bahay, hindi makalabas. So, ano gagawin ng gobyerno ng ating dating Pangulo? Di, bigyan natin ng pagkain sa bawat pagkainan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Di ba? So, naantala siya ng 2 taon. Gumastos doon ang gobyerno, umutang siya. Alam nga namang wala nang halimbawa, sabihin na natin wala nang pera ang gobyerno, hindi siya mangungutang. Yun sinabi rin niya, nakautang din siya dahil nga kapos na rin ang budget ng ating bansa noon. So, inuna niya ang Pilipino. Inuna niya ang isang bawat mamamayang Pilipino dito na magkaroon ng pagkain sa bawat hapagkainan. So, yun nga. At umalis siya na maayos, nabawasan niya ang droga, alam naman natin yan. Nabawasan ang droga. Ngayon, bumabalik na kahit sa kalsada, nag-aabutan na. Ako po, nakikita ko yon. So, wag kayong yung iba dyan na wala naman nagawa sa droga kung hindi magpapatay ng tao, gano'n. Ang sa akin lang po, nag-warning na ang ating Pangulo na that time nung kanyang panunungkulan. Huwag kayong papasok sa droga at kayo ay aking Yun ang sinabi niya. Ang dami nakinig nun. Ang dami natakot kasi gagawin talaga niya. Kung sakaling kayo susuway doon. So, medyo mahaba ng istorya ni pero nabawasan ang droga doon. Hindi man perpekto, pero malaking pagbabago. Naramdaman natin yun. Aminin nyo na guys. Yung mga lumalaban sa ating Pangulong Duterte. Aminin nyo na talagang nabawasan. Malaki ang binawas ng droga dito sa ating bansa. Ngayon, kayo na magusga yung nangyayari ngayon. Wala na siya. Kayo humasga. Alam nyo, huwag kayo magbulag-bulagan. So, yun. Huwag natin pahabain doon kasi medyo mahabang topic yun eh. Napahapyawan ko lang. So, tapos, nawala ang korupsyon. Hindi man perpektong nawala ang korupsyon, pero malaki ang nabawas doon sa mga korap. Hindi naman kasi niya malinis ng bumbuo yan eh. Pero malaki. Malaki ang nabawas. Sabihin na natin sa aking sariling analysis, 80% ng korupsyon sa loob ng gobyerno nawala. Aminin na natin yun. Huwag na tayo magbulag-bulagan. Yun ang sinasabi ko, huwag na tayo magbulag-bulagan, guys. Ito rin yung pinatutungkol ni ating si Sir Dado ng Pinoy Survivor. So, doon nga nabawasan ng droga na napakalaki, nabawasan ng korupsyon dito sa ating loob ng gobyerno. Ngayon, bakit nagbabalak na bumalik ang ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dahil yung iniwanan niyang malinis na gobyerno, walang korupsyon, walang droga, tapos tuloy-tuloy yung infrastruktura para sa isang bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas, unti-unting nawawala. So, pinatutukoy ni Sir Dado dito. Alam nga naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maglakad lang na dire-diretso patungo doon sa kanyang pupuntahan. Hindi na siya lilingon sa likod. Lumingon siya. Nang lumingon siya, yung lahat ng mabubuting ginawa niya dito sa ating bansang Pilipinas, magulo na naman. Yung daan na kalsada ang kanyang lubak-lubak noon, panahon niya ay kanyang pinasimento, pag lingon niya, lubak-lubak na naman. So, nakita niya, hindi ako makapapayag na ang aking mga inayos nung panahon ng panunungkulan niya ay sinira ng mga gunggong na to, ng mga korap na opisyal ng gobyerno natin. Di ba pwede? Kaya babalik siya.
Yun ang kaya lang medyo may edad na, pero I doubt, kumbaga, naniniwala akong babalik siya. Kasi nga, yung turning back, kumbaga, nakita niya, teka, balikan ko nga ito, kahit medyo matanda na ako, babalik talaga ako. Kasi sayang yung mga kanyang ginawa dito sa ating bansa. Tapos, yuyurakan lang ng mga corrupt na opisyal na gobyerno dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, ituloy po natin. Medyo mahaba na ako. Ito po. Sedado, go. Yung iba, bahala na yung mga ano. So, voluntary attendance. Yung isa is may question on attendance because it's a memo attendance. So, yung binitawan ni Duterte, drug addict, user ng drug, nasa PIDEA list si BBM. Mabigat yon. That is now a confirmation ng questionable yung karakter ng presidente ngayon. Kasi dati, before the campaign, sinasabi lang niya na isa diyang kandidato, pahapyaw. Pero ngayon, kino-confirm na niya na kasama si BBM doon sa drug watch list nila. Dapat yan natukhang pa nga. Kung nakaupo pa raw siya, tutukhangin daw niya yan. So, walang mention dun sa Bangon Pilipinas rally. Panay things to come, panay a better Philippines to come, panay projects, yung mga ganun ba. And kayo, pakinggan ninyo parehas and then compare ninyo. You are in your right mind naman, you are equipped how to discern. You have the mindset, you have the mentality, no? Mental faculties to determine kung alin yung sinasabi, ano yung sinasabi ng dalawa ba, at kung ano yung superficial, ano yung artificial lang, ano yung peke, no? So, ano yung galing sa damdamin, okay? Ayan, now, ang reaction is, kung sinabi ni PRRD na involved nasa listahan, nasa narco list, mabigat yun. Si BBM, well, ditong kabilang kampo, BBM has to answer that nasa narco list siya. Pagka hindi niya sinagot yan, na ang nagsasabi na ngayon former president against a president na existing, mapapasama siya. Silence means yes. So, obligado sagutin yan. So, paano ngayon sasagutin? Nanonood ang taong bayan. Kung magpapadrug test ba siya or aatasan niya ang PIDEA na kunyaring ka-vibes niya ngayon, kunwari, at sabihin, hindi totoo yan. Papasinungalingan yung sinasabi ni PRRD. So, sasagot din si PRRD, sasabihin siguro, ito yung kopya. Tapos, sasagot din yung teke yung kopya na yan. Yung ganun ba? Pwedeng mangyari. Nasabi ko na sa inyo, na the way I see it, the way I look at it, until such time na lumabas yung sinasabi na pulboronic video. Kasi nandoon tawag dito. Pwedeng lumabas yun kung sakaling totoo. Kasi hindi yan magsasabi si PRRD na ko-confirm niya na sa drug watch list si BBM at nagmakaawa nga, di ba yung kwento, nagmakaawa nga si Amy, si Senator, para i-hold yung information na yan para makatakbo. Ayun, nanalo nga ang presidente. So, ang ano dyan is, if PRRD says that in public na napapanood ng buong mamayang Pilipino at even the president, ng mga tao ng presidente, it's all out now on record na sinasabi ni PRRD, hindi niya basta-basta papasukin yon kung hindi siya kargado ng mga susunod na next action, course of action. So, magiging exciting yan na ano ba itong magiging labanan nato. Pwedeng sumagot sila, hindi nila, kumbaga sa deadmahin lang yan na yung allegation na yan, deadmahin lang. Ang isagot nila, ICC, kasuhan si PRRD.
which alam naman ng administration, sinasabi ko na yun sa kanila, na pagka ginalaw niyo si Duterte, good luck sa inyo. Mamadadali kayo, hindi kayo makatapos ng term. Pwedeng isagot dyan, kasuhan si PRRD. Gano'n na naman ang mangyari. So, pagka kinasuhan, magagalit ang taong bayan. So, lalong you're going to make a hero out of PRRD. So, anong choice ng Malacanang? Sagutin yung allegation, hindi pasinungalingan, o good governance na lang. Ganon. Yun yung course of action nila. Hintayin natin kung ano mangyayari. Okay? So, yun lang. O, sige. Tapos, meron pa pala. Akala ko wala. Military response. Yan. Yun yung pinaka mabigat. Hindi naman pinakamabigat kasi yung droga, mabigat na yun eh. Pero yung military response is also malalim na ni PRRD na you protect the Constitution. Yan. Kasi nga dahil doon sa charter change na pinapairal, alam niyo yung kwento, di ba? So, parang yung armed forces, it is up to you to yung next action, yung next move. Kumbaga sa chess pieces, kumilos na kami, kayo naman. Yon. So yun yung aking tatalakayin because important to know, everyone, it's important to know na ang pinaka main ko dito, observation, we should not put the armed forces at saka yung PNP in a situation na parang pinapasa nyo yung bola sa kanila. Oh, eto na yung bola. Inyo na. Problema nyo, Pilipinas. You decide. Inyo na, Pilipinas. O problemahin nyo na yan. Kami ngayon umaasa lahat sa inyo. 118 million Filipinos. Ay, wag naman. Because the armed forces traditionally will react probably against your expectations. No? Galing ako sa loob, galing ako sa armed forces. Ewan ko kung nagbago na, pero from the point of view ng armed forces, number one point of view, protect the Constitution. Oh. Pero if there is no threat to the Constitution, so far sa nakikita namin, wala. Follow the duly constituted authority, which is BBM. Okay? So pagka nakikita namin na nate-threaten yung presidente, you do not break the chain of command. Very important yon. So maintain mo from general down the line. Okay? So ano sagot na magiging sagot ng Malacanang yan? Hawakan niya yung armed forces. Yun yung sagot ng Malacanang dyan. Kung di mo makasuhan tong mga tao na sa tingin mo, pagka kinasuhan mo, yari ka eh. False move yun. No? False move. Wrong move. No? Sa board game, wrong move yun. Pagka kinasuhan mo, yari ka. Madadali ka. Okay? So, base ito sa sinasabi ni PRRD at itong mga supporter, nakaasa sa armed forces. So, magiging sagot dyan ng Malacanang, hawakan mo yung armed forces. Paano mo hawakan yung armed forces? Okay. I-corrupt mo yung armed forces. I-corrupt mo yung armed forces. You try to divide the armed forces. That's the minimum that they can do. Okay. Maganda, the whole armed forces hawak mo. Ewan ko kung paanong magic ang gagawin ng administration, hawak mo yung top and then down the line. Buo, hawak mo. You perform, o kaya you do something na good sa kanila. Simula ngayon, pumunta ka na sa mga namamatay na sundalo, yung mga wounded, puntahan mo na. Hindi pwede yung last minute, doon ka lang magkakunwaring maging leader ka. Nako, wala, kitang-kita na plastic. Kaya nga kung sinimulan mo yan, nung nakaupo ka ng June, nung nag-swear in ka na as President of the Republic, na kung sinimulan mo yan, starting July 1, pinakita mo na pagka merong problema yung armed forces, nandun ka.
Pagka kunyari resupply, nandun ka. Nung kunyari may na-wounded, nandun ka. Pero kung ngayon mo gagawin, merong vested interest ang presidente. Too late na hero ka ngayon. Kita mo. So tatapalan mo ng pera. Hindi lahat ng general mukhang pera. Hindi lahat ng general, mag-iingat kayo. Tanggapin nyo lang yung pera. And then in the last minute, hindi rin magde-deliver. Okay. So, kung hindi mo makukuha ng buo yung armed forces, ang mangyayari dyan, hahatiin yung armed forces. Bakit? Kasi pagka nahati yung armed forces, merong kampi sa kanya, may kampi sa kabila, o kampi sa taong bayan. Merong corrupted version, merong hindi mo makurap version, hindi ko kurap na ganon. Yung mga nakaganon lang sila. Mga ganon yung mga ibang sundalo, ibang general, ibang colonel, general, captain, nakaganon. Pero yung kurap, ganon na sila. Nabayaran. So, joke lang ha. So, yun ang the worst na pwedeng mangyari yung mahati. That's why, from the time na nag-vlog ako, wag niyong unahan yung armed forces kung anong gagawin. They have a mind of their own, let them. Ang advice lang sa armed forces, intact lang kayo. Okay? General Browner, intact lang kayo. From one first captain to another, intact lang kayo. General Lacorda, hindi kita masyadong nakahalubilo, not like General Browner, pero intact lang kayo sa PNP. Intact. Kasi alam nyo naman yung mandato konstitusyon And sino yung mas bossing ng konstitusyon? Taong bayan. Linaw kaya ako nga in-explain Malinaw. But until such time, when you have to make that decision, whether you go for BBM or you go for the people, nasa sa inyo yon. Nasa inyo. Kung gusto niyo makita ko ano yung That's why I am going to discuss yung situation natin where we are right now. Mas gusto kong i-discuss yun In the past vlog, sinasabi ko, enough of that speech ni PRRD tsaka ni BBM because dadating yan, huhulog lahat yan in place, basta sa akin, BBM, you have 5 months. You have 5 months para makalahating taon mo tong 2024 to at least show na you are improving, you are doing something, you are being presidentiable. Number 1, sagutin mo yung drugs issue against you. Number 2, tanggalin mo si Tambalolong. Tanggalin mo si Speaker Romualdez, yun yung pampagulo sa'yo. Patigil mo yung lintik na PI na yan. Patigil mo. Definitely tigil na yan. Pakita mo na kaya mo, in control ka. Pangatlo, ipakita mo yung House Resolution number 10. Nakala nyo, nakalimutan ko? Hindi ko nakakalimutan yun. Yung, dapat nga, number 1 yun, House Resolution number 10. 3 dekada na. And kasama ka, BBM, sa nag-adapt niyan, nung 15 Congress, nung 2011, kasama ka, doon sa pumayag dyan sa House Resolution number 10. I-test to stop. Pakita mo yan, BBM. Imagine that. Pagkat pinakita mo yun, it shows na you are in control. Di ba? Baka yung nosedive mapigilan. Kasi yung sinasabi ni BBM, yung sinasabi ni Pulong, yung sinasabi ni ate mo, yung sinasabi ni Baste, lahat yun, premise, pati lahat ng mga pro-Duterte vloggers lahat, premise yon na pwede ka pa sanang magbago. If konting komento lang po, guys. Na corrective. Konting komento lang po. Serdado, komento lang ako. So, yun po. Maganda yung sinabi ni Serdado na yun. Kasi binibigyan pa na, mabait pa tong si Serdado sa kasalukuyang gobyerno. Kasi nga, gusto niyang bigyan ng pagkakataon. Pero, yun nga po, sa pagbibigay ng pagkakataon na maayos, yung kanya sinasabi, gawin na niya ngayon para may 5 months pa siya. Sa nangyayari po, sa bigay ng pagkakataon, ang nangyayari, nadadagdagan pa. Nadadagdagan pa yung, kumbaga yung ginagawa nilang anomalya. Eto lang, bigyan ko kayo ng example kay Sir Banat Bay. Diba, kabablog ko lang nun.
Yung kay Sir Banat Bay, hindi magaganon yun, hindi mag-iinarte yun kung wala talagang threat sa kanyang buhay. Kasi nakikita na niya eh. Alam niya ang nangyayari sa palibot niya. Nagkakaroon na ng di umano na may pumapali-paligid sa kanya doon sa kanyang lugar. Merong sinasabi siyang nakausap niya isang kernel na kanyang kaibigan na binabalaan siyang tumigil na sa kanyang pagbablog at kung tutuloy siya, ibahin na niya yung tema ng kanyang pagsasalita. E di, parang pangit, di ba? So, galing sa military, galing sa kernel, di umano, yung kanyang sinaad na yon sa kanyang vlog na ibinlog ko na rin kasi sabi nga niya, i-share ko raw. So, sinare ko, yun ang kanyang pinaka paninikil sa kanyang bilang isang mamayang Pilipino sa pagbablog. Kaya, nakakalungkot. Yung sinasabi ni Sir Dado, binibigyan pa ng pagkakataon, pero paano naman yung iba? At sinabi rin ng ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakikita nyo na naman, military, kung ano ang nangyayari sa ating konstitusyon. Niyuyurakan na. So, ang sabi nga ng ating dating Pangulo ay, umaksyon kayo nang naaayon sa saligang batas. Ito na yung saligang batas na sinasabing, niyuyurakan, nakikita naman natin. So, start to investigate. Yun po ang sa atin doon. Ayaw nating sawa na tayo yung pumunta sa kalsada eh. So, in a nice and proper way na naayon sa ating saligang batas. Yun po ang sa akin, Sir Dado. So, mabait pa to si Sir Dado. Talagang, rin niya, pinoprotektahan niya ang saligang batas at sinasabi niya alam ng military men kung ano yung ginagawa nila. Pero, sa tingin ko, ginagawa nila, kumukuha lang siguro ng tiyempo yan. And I don't know, we don't know kung ano ang next move ng ating mga kasundaluhan sa sandatahan lakas ng Pilipinas. Hindi bulag yung mga yan. Alam nila yung nangyayari. So, merong statement ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na umaksyon na kayo. Now na. So, nasa kanila yon. Paano sila action? Siyempre, susunod yan sa saligang batas. So, ituloy po natin. Mabait to si Sir Dado. Talagang binibigyan pa niya ng pagkakataon itong si ating sitting president. Tuloy po natin. Sa iyong administration. But if you do not, sabi nila ng pare-parehas, you will not finish your term. Sinasabi ko sa iyo noon pa, nung simula nung SMNI interview, galawin mo si Duterte, galawin mo si Sara, galawin mo yung SMNI, hayaan mo yung corruption na yan, hayaan mo yung droga na yan, hayaan mo yung NPA na yan, you will go down the drain. Sinabi ko na nga as of late na papalitan mo, gamitin mo yung influensya mo, tanggalin mo si Speaker Romualdez. Ayun. Kasi siya ang nagpapasama sa iyo. Tama. Ngayon, kung di mo kayang gawin yon, good luck sa iyo. Good luck. Mm-hmm. Because magkakaroon ng mindset yung armed forces. Mamimili, malalagay sa alanganin. Mamimili yung armed forces. And pagka dumating sa punto na yon, baka magaya ka nga sa tatay mo. Yeah. Yung reality. Mm-hmm. Okay, so, in the past vlog, sinabi ko rin, there are 6 scenarios na pwedeng nating makita. 6 scenarios, no? Ilang minuto na. Uy, nakaka-20 na kagad ako. Briefly, scenario number 1, status quo. Back to business as usual, no? Walang mangyari, tuloy-tuloy sila, charter change, etc. Ginagatasan tayo, tuloy-tuloy ang PCSO na yan, nothing happen sa investigation nila, allegedly, merong nagkabayaran, etc. Still has to be proven, usap-usapan lang, hanggang gano'n na lang ang Pilipino, gripe, hanggang galit na lang ba? Walang magawa, feeling of hopelessness. Iba sinasabi na, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Okay? Status quo, number 1. Tapos na yung status quo eh. Ang korupsyon, ang droga, ang criminality, ang palpak na sistema ng gobyerno, yung kanya-kanyang pagpayaman, kanya-kanyang bili ng bahay, kanya-kanyang gatasan, yon ang namamayagpag. So,
status quo. Walang ginawa ang taong bayan. Hindi in-exercise yung sinasabi kong, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Tapos ito yung Constitution, and ito yung gobyerno. Sinong masiga? Sino mas boss? Filipino people. Tama. Kung hindi pinapakita ng taong bayan that they can take away that power from the president or anyone elected official, they can take it away because they exerted their will. Komentuhan po natin, as a guys. Filipino Maganda to people. Sir Dado, excuse. So, yun nga, pag tayo hindi umaksyon, wala. Yun nga, status quo. Pero kung kayo may gagawin, halimbawa, ito nga, yung panawagan ng ating si Sir Dado, na ipakita natin sa pamamagitan ng papel. Anong papel yun? Yung kanyang pinapapirma. Kasi sila nagpapapirma eh. Di ba? Yung sa PI na yan. Sa kanya naman, yung manifesto of withdrawal of support to the president. Yon. So, nagwi-withdraw tayo ng suporta sa ating sitting president ngayon sa pamamagitan ng manifesto. So, yun nga sinabi ko sa inyo, i-text nyo lang yung pangalan nyo, yung edad nyo, yung inyong trabaho, at ang inyong location. Naiano ko na po yun. At i-text nyo sa iSign, pangalan nyo, edad nyo, trabaho nyo, at ang location. Sa 0915-676-5373. Doon sa number na yon. Or kung kayo naman nasa abroad, punta lang kayo sa YouTube channel niya, Pinoy Survivor. Kahit saang video doon, pero mas maganda yung latest, i-type nyo rin doon, same thing. Kung kayo nasa abroad at hindi nyo ma-text yung kanyang number, yun, doon kayo pumunta, doon kayo mag-sign ng withdrawal of support doon sa kanyang manifesto. Hindi ko pa naitatanong kasi Sir Dado kung ilan na yung mga nakalap niyang mga pirma eh. So yun, doon lang natin maipakikita ang ating kumbaga damdamin patungkol dito sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun na po. Naikomento ko lang po, Sir Dado. Naibigay ko na rin yung number nyo. Pasensya na. Vox Populi, Vox Day. The voice of the people Yun. is the will of God. No? Sa manifesto na nga yun. Okay. So, kung hindi mo pinakita yon, ay bay mamamayagpag, status quo, number one. Number two, reverse the trend. Reverse the trend. Tama ba? Reverse the situation. So, sabi ko noon, call a friend. Hello, Sarah. Sorry, nag-attempt ang BBM administration na gawin yon. Call a friend. Kaibigan na hindi na nagsalita pa nga na si ICC, hindi. Talagang for the nth time, for the 100th time, hindi ko pinapayagan yung ICC. Pinipigil ko yung yung PI na yan. Tigil. Nagsalita si Subiri, pero hindi si BBM ang nagsalita. Kita nyo na ngayon yung nag-unfold. Hindi nagsalita si BBM, nagsalita si Speaker, Mix Subiri. Tapos noon, hindi si BBM ang nagsalita, na dapat siya, in-expect natin magsalita. Tapos ngayon, sinasabi allegedly ni Senator Amy, all along ni BBM yung PI na yan. In fact, kasali siya because makikinabang siya sa term extension. Na siyang sinabi rin ni PRRD. Okay? So, sayang yung number 2 na possibility, no? Na scenario. Reverse the situation. Kasi yung trending na ganyan, pababang ganyan, kung ikaw ang piloto, hinila mo yung control, imbis na mag-nose dive, i-level mo lang na gano'n. Hindi ka magka-crash. Kung ikaw yung kapitan ng barko, gawa mo ng paraan na sagipin mo yung crew, sagipin mo yung mga pasahero, which is Philippines, mga Pilipino, tapos noon, isalba mo yung sitwasyon. Be
presidentiable. B, you command, di ba? Accept the responsibility and you lead the country. Yun yung option 2 eh. Kaso mukhang peke. So ngayon, sa option 2, nandun pa rin siya. Bagong Pilipinas. Nilaunch niya. Pinakikita niya na ito ang vision ko, etc. For some, wow, meron naman palang ginagawa eh. Meron naman pala eh. So yun yung intention, sa tingin ko ano ko lang yan, opinion ko lang. Sa tingin ko, niloloko lang tayo. Eh, iba yung pinapakita doon sa ginagawa. Tama. Ano yung, tutulong mo yung farmer, may isang taong ka na sekretary eh. Ganun din yung bigas, etc. Kung na-institutionalize ninyo sa agriculture, yung dapat gawin, hindi dapat tinatamaan niya ng peste yung ating mga onion, yung ating mga sibuyas na bagong balita ngayon, 300 hektarya may gitang tinamaan, na which will result to shortages again, yun na mag-import na naman tayo. Yun ang gusto nila. Kung talagang institutionalize at ginawa niyo yung trabaho ninyo, BBM, hindi magkahaganyan because preemptive ang agriculture. Ay, nako, ewan ko ba? Kainis kayo. Yeah. Pero sasabihin ninyo na ito ang plano, ito yung ganito, etc. Ay, nako. But anyway, hindi ako maloloko, ayoko magpaloko. Because ayokong tignan yung future ng country na yon. Ayoko na dadaanin nyo ko sa matatabis na salita, pero yung actual na nakikita ko ngayon, yung actual na nadidinig ko sa aking mga subscribers, mga Pinoy survivors nationwide at saka sa global, sinasabi matindi na ngayon ang krimen at saka yung droga sa lugar nila. Yun, totoo yan. Tapos nun, pati farmer, sama ng loob nila talaga. Pati yung mga tsuper, etc. Ang mahal ng bilihin. Yung bigas, meron ng 70 ngayon. Ako ba, buti nga kayo, mabili kayo 70. Ako hanggang 54 lang ako eh. 50 to 54 lang ako. Nung si Pangulong Duterte, 40 lang yan. Nakakainis. So, scenario 2. Scenario 3. Dadagdagan ko pa kasi ng isa pa magiging scenario 7. Scenario 3, BBM resigns. Paano magre-resign si BBM? Kasi nakita niya na mas may clamor na yung tao na wala na yung 31 million na boto niya. Malayong mangyari yun siguro. Sa tingin ko, malayong mangyari yun. Ako din. Malayo BBM talaga. resigns na peacefully. At paubayan na niya yung transition, smooth transition. Pero mukhang hindi. Kasi binabalak nga nila yung charter change sa information na binibigay ni Senator Raimi. Gusto po niya 10 years. Nako. Na term. Paano magre-resign yun na kung ang utak ng isang tao 10 years na term as president, walang niya. Paano magre-resign yun? Hindi yung magre-resign, kakapit patalim yun. Okay. So, scenario number 4. The AAP will withdraw its support kay BBM and he will be forced to resign. Style Estrada, no? 2001 scenario. ERAP scenario. Mapo-force na mag-withdrawal ng support. Hindi natin alam kung ano ang iniisip ngayon ng AFP. Pero wag ninyong kukulitin. Wag ninyong kukulitin yung AFP. Let them. As I will explain later, no? So number 5. Number 5, BBM defends the presidency. Paano niya ma-defend yung presidency? He succeeds in ordering the armed forces and the PNP to protect the presidency. Kasi mangyayari ngayon, agawan. Merong Duterte at mga tao na humihingi ng tulong sa AFP and then dededmahin kayo ng AFP tsaka PNP. At si BBM as Commander-in-Chief, doon niya papairalin yung kanyang pagiging presidente ng Pilipinas. You dispose of all my enemies. Mga ganong order. Ang armed forces pwedeng sumunod, pwedeng hindi sumunod. Huwag niyong pangunahan. But if he succeeds na kahit
a portion ng armed forces ang maging loyal sa kanya. It's going to be bloody. Yun yung sinasabi ni PRRD na baka mauwi sa bloody na bloody mess kung magkataon. Or baka, sinasabi niya, mahati ang Pilipinas, which is scenario number 6. ano? 6. Dami ah. Yan ang number 6. 5 pa rin. Ah, 5 pa rin. kung he defends the presidency, Okay. pwede siyang mag-pull out from Malacanang, he goes norte, kung saan yung mas marami siyang suporta, mga loyalista. And then, may parting tutulong sa kanya doon yung part ng armed forces at saka mga reservists, yung mga retired na loyal sa kanya. Di ba? May mga retired na general na nagsabi na susuporta sila kay BBM tsaka kay Tamba. O doon sila, sama-sama sila, doon sila magre-retreat. Because BBM knows na pagka hindi niya dinefend yung palasyo, yung kanyang presidency, tapos siya. So, mahati tayo, baka mauwi pa nga tayo sa civil war. Yun ayaw natin mangyari. Kasi maghati-hati tayo. And sinasabi nga ni PRRD, dito kami sa Mindanao. Yun. That's the implication of that. No? Na kung gusto niyo ng hawakan yung posisyon niyo, sige, mahati ang Pilipinas. Yun nga. Eh, Mindanao Republic. sinasabi niya, right at the start, yung Constitution ang nag-bind together sa atin as a nation, as a people. Iba-iba man ang paniwala natin, iba-iba man yung ethnic group natin, iba-iba yung kinakain natin. The Constitution is our agreement among ourselves, ng forefathers natin, simula 1935, na magkaroon tayo ng isang batas na siyang namamahala sa atin. Binababoy ngayon. Yun yung issue. That's why armed forces, you defend the Constitution. And that Constitution was created by the Filipino people. Kung titignan ninyo, yung chain of command, Filipino people, then the government, which is the president down the line. And then, ito na yung armed forces down the line. PNP down the line. All MUP down the line. Ang boss nyo is the Filipino people. Filipino people. Yung presidente, alter ego ng Filipino people. Maliwanag yon. Government is just the alter ego of the Filipino people because busy ang taong bayan, kakakayod at kumikita ng tax para sa inyong gobyerno. Mga walang niya kayo, nanakawin nyo. Hindi tama yun. Kaya ang Filipino people ang boss sa lahat because yung Constitution ginawa lang ng taong bayan. Simula ni Nuno hanggang ngayon, we have to ratify any change sa Constitution. Kaya nga, yung mga hindi nakakaintindi, you do not deserve to be in government. You do not deserve to be in the uniform service. If you do not understand talaga yung buong setup natin. Filipino people ang boss natin. Yung gobyerno, sa ilalim lang yun ng Constitution. Panalo pa yung Constitution sa inyo because you have to follow, you swear that you protect the Constitution. It defines everything, territory, lahat ng principles natin, state principles, state policies, lahat doon nandun sa Constitution. Pati COA nandun, pati COMELEC nandun, civil service nandun. Pati yung how we will conduct everything. Lahat ng laws of the land emanates from the Constitution. Yung revised penal code na yan, pinagbasihan din. Constitution. Yung Declaration of Principles, yung mga basic guaranteed freedoms natin. So, taong bayan ang nakakaibabaw sa lahat. And then Constitution. And then government. Kasi yung Constitution dinedefine yung function ng government. And then dun lang kayo. Lahat kayo sa ilalim niyan. Within the government. So lahat ng agencies of government. That's why you have to serve. You have to govern the agency properly. Armed forces, you have to defend the republic. Because part of that republic, yung main stage sa republic, the people of the Philippines. Lakas ng boses ko, hindi dinigaw ng kapitbahay. Sorry po, mga kapitbahay.
nagalit ako eh. So, saan na tayo? 6. So, number 5, it defends his presidency. It might Scenario resort to 6. an armed confrontation. Okay? Number 6, military junta. Ito yung huli ko sinabi noon. Military junta, the AFP and the PNP takes over. Why? Pikang-pika na eh. Mga walang niya kayo, mga politiko kayo. May asawa rin kami, may pamilya rin kami. Sinasagip namin ng Pilipinas. Ngayon, kung ang paniniwala ng armed forces ay ginulo ng mga politiko, kayo ang pampagulo mga politiko, kunin namin yan, hindi na namin bibitawan yan. Mag-military junta kami. Or ang tamer version is, mag-military junta, yung mismong nakaupo ay combination ng civilian and military leaders. Pwedeng active, pwedeng retired leaders. Sana, pagka ganun, makasama sana ako ron. Ano? No, ayoko ng hunte. Sorry ayoko ng hunte. Because paulit-ulit na yan. Ganun ang mangyayari sa atin. Tignan niyo yung mga countries na nagkaroon ng military takeover. Paulit-ulit yan. Pagkaayaw, palit. Pagkaayaw, palit. Walang stability. Okay? So, number 6 yun. And then, dadagdagan ko ngayon, number 7. Because of the speech of PRRD. A 7 scenario. And I hope it doesn't happen. Ewan ko lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Depende how now it will unfold in the next few months. Wow, exciting, no? So ito yung gusto ko madinig ninyo. Number 7 scenario. At least, iyan ko na muna. I-run down ko muna. Number 1, status quo. Number 2, reverse the situation. Number 3, BBM will resign voluntarily. Number 4, the AFP will draw support and force BBM to resign. Number 5, BBM will defend the presidency, meaning to say he was successful in corrupting part of the armed forces, part of the leadership of the armed forces, mahati yung armed forces. And then, he will defend his turf doon somewhere, not in Malacanang, probably in Luzon, in Ilocos, and mahati tayo. Magiging Luzon and then Visayas, Mindanao. Parang ganon. Ayaw natin mangyari yon. We are now almost in the end times. Tapos ngayon lang tayo magaganyan. Dapat nung pa. No? Dapat nung pa. Number 6 is a military junta na headed by the armed forces. Sila lang. Kasi ayaw na sa politiko. Or a joint na civilian type military government. Yun yung term. Tame siya, no? Tame. Military junta. Number 7, base dun sa sinabi ni PRRD is the armed forces will have a revolutionary government. No? Mag-take over yung armed forces and then iupo nila si PRRD kasi sinabi nga ni PRRD if fate will intervene and then if he is put back, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari, no? Yan, maganda. Ano to lahat. Everything is 7. A question mark. 7. So, pwedeng yung armed forces, pwedeng take over, kasi ang gulo na, kasi napika sila, nakita nila na wala, mali talaga to, mali yung resolution number 10, mali yung drug president addict, no, na may problem sa droga, mali yung loto na yan, mali yung PI na yan, talagang PI, no, talagang PI. The Philippines is not for sale, and so is the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. We are not for sale. Pero kunin niyo yung pera pagka binigay, no? Sayang. Joke lang yan. So, kilala ko yung mga commander. Alam mo naman sa amin, sa grapevine ng mga air, sa PMAR. Kaya, matitino itong mga commander. So, explain ko further kung may time pa, meron pa. So, yun. So, kung revolutionary government, there is talk about kung siya lang daw masunod, isara niya yung Congress. Yun yung doon. Yung red. So, pwede rin mangyari sa number 6 yun. Pero I doubt kasi kung may civilian component, no? Pero yung number 6 tsaka number 7, kaya nga lang, tamer version yung number 6. Yung number 7 talaga ang the worst na. The worst. Kasi nagkaroon ka ng military government, internal cleansing ang mangyari. Maraming mga tao gusto ganyan na mangyari.
Nakakatakot lang kasi, no? Na kailangan yung the one handling it, the one in control, a group of people or one person, kailangan malaking konsensya, may puso talaga. Lilinisin mo lang yung gobyerno, tapos nun, ibabalik mo sa civilian supremacy. So, ayun yun. Okay? So, revolutionary government, senaryo lang yan, ha? Senaryo lang yan. You do not take me out of context. It's a scenario. The AP might resort to a takeover na style na ibang countries, no? And then, will support or install PRRD or someone, not necessarily PRRD, pero the way it appears na ang credible sa armed forces is PRRD because he was a good president. Walang ano doon, walang argument doon, ano? Walang argument. Kung meron mang mag-argue, bahala kayo, you talk to the tree. You talk to the hand. you can talk and talk all day long, and then you face the wall, and then you will receive the same thing. Baka mamaya magsalita pa yung ding-ding. Sabihin, gago ka. Kitang-kita mo na nakinabang ka eh. Nakinabang ka sa peace and order eh. O nakinabang ka sa airport, nakinabang ka sa lahat eh. Nakinabang ka sa lisensya, nakinabang ka sa mga plaka. O, lahat ng ginawa ng Duterte maayos eh. Tapos plastic kayo, hindi nyo tanggapin. You give credit to the person. You give credit. Hanggang hindi nyo tanggapin yun, wala kayong kwentang Pilipino. Okay, so, he's credible. No? The mere fact na kaya maraming follower yung tao, credible siya. Ito, wala pang 2 taon ang Marcos, ang BBM, wala pang 2 taon, kinakailangan magsulat ng memo para umattend. Ang Duterte, 6 na taon, hindi ginawa yun. Walang memo-memo. Lahat gusto umattend. Kaya kita nyo na lang yung ang layo, si BBM, kinakailangan ngayon may memo, umattend ka or else. Yung ganun ba? Tatakutin nyo yung tao, ating yung tao, okay, may bayad o may konsiderasyon. Mali. Kaya nga, wala pang 2 taon. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na meron kayong 31 million na boto. Oh, alinaw, di ba? Hindi kayo naniniwala, hindi kayo confident na meron pa kayong 31 million na katao nagsusuporta sa inyo. Na kinakailangan, itadrag ninyo yung tao, hindi ito droga, itadrag yung hikayatin nyo yung pumunta para umaten sa inyo. Parang makita nila yung pambira, nakakaya kayo. 31 million yung mandate mo. Tapos ganun kayo, wala kayong confidence sa sarili. What kind of person are you? Wala kang confidence eh. Tapos nandiyan ka pa sa Malacanang. Sorry BBM, pero that's not how a leader will think. A true leader is confident na kay may susunod sa'yo, kay wala. You still do what you have to do because alam mo, confident ka, tama yung ginagawa mo. Hindi yung paper say mo umaten, hindi. You lead the way, ganun lang ang leader. At everyone will see na tama yung ginagawa mo, may masmasan. Pero hindi, kasi mali yung ginagawa mo. Kaya nawawala yung supporter. Okay, sinabi. Ano yung next ko sasabihin? So, yun yung senaryo. 7 senaryo, no? Yung number 6 kasi, tamer version, yung RevGov. Sarado yung Senate doon, sarado yung Congress. Uhulihin lahat ng ng mga korap no? Uy, parang baka magkaroon ng Department of Liquidation dyan. Aking pagsusuri, pwede yun. Department of Liquidation. Ay, volunteer ako dyan, ha? Volunteer ako. I will find pleasure. Na Secretary of Department of Liquidation. Diba? From number 74 down hanggang 100,000, okay lang. Okay yan. Kung mangyayari yan. Now, RevGov. ano yung tinatahak natin ngayon dito? Wala na tayo sa number 1. Malabo yung number 1. Wala rin tayo sa number 2 kasi at this point, I think, ako, opinion ko lang to, I don't think na mare-reverse pa yung situation. Kasi dinagdagan nyo ng dinagdagan Tama, yun nga eh. Kasi plastic kayo masyado and then deadma kayo sa taong bayan. Hindi nyo tinutugunan yung
yung hinihingi ng taong bayan, mali talaga kayo, diskarte nyo, zero leadership, no? Ano yung sinasabi kong klaseng leadership, no? Walang kwenta. Number 3, hindi ka naman magre-resign. So, number 4, hanggang number 7, doon tayo papunta. I can say that, no? At pananaw ko, analysis ko, number 4 to number 7, tayo papunta. No? Withdrawal of support ng AFP, matter of time. Tapos, BBM defense himself, bloody, di ba? Hati ang armed forces. O kaya, buo yung armed forces, tapos may mga loyal, may mga loyal na mga civilians kay BBM. Bloody pa rin. Okay, hindi naman pwedeng merong nag-exist dito, meron pa rin dito, dalawang gobyerno ng Pilipino. Hindi pwede. Tapos noon, number 6, military junta, bloody pa rin, di ba? Kasi pagka military junta, maraming galit na civilian. Ngayon, yung isa is yung number 7 nga, Revolutionary government. Bloody lalo, bloody. So, parang cultural revolution, no? Cleansing. Parang Mao Zedong type cultural revolution. Tatanggalin lahat ng kurakot, lahat ng mga nag-serve, etc. Maganda yun. So, nakakatakot yan. Tapos nun, yung isa is yung French type revolution. Parehas din, parang revolution. So, the Philippine type of revolution, we do not know what kind ang yadap ng Pilipino. Pero over the years, nakita naman natin na tame ang Filipino version ng revolution. Okay, yun discuss ko. Over the years, yun ang history natin. Resilient ang tao natin. Pasensyoso. Sa speech ni PRRD, sinabi nga niya na ang ating AFP, ang ating Pilipino, ng mga Pilipino, pagkatagal-tagal ng inabot tayo ng 400, almost 400 years under the Spanish colonization, and then the Americans, 40 years, mga ganon. Kasi World War II, 42, 1900, doon na tayo sa Amerikano, 42 years, 45 years. Tapos, after the war, Amerikano pa rin, di ba? And so on and so forth. So, kaya yung mga nagsasabi na ngayon na, now na, ang sa akin, ang sabihin ko, naintayin nga natin na 400 years sa Kastila, 45 years sa Amerikano, at 5 taon, 4 na taon sa Hapon, 30 taon o 40 taon o almost 40 years. Sa mga politiko nating pulpol, maghintay pa kayo 5 buwan. 5 buwan na lang. Ewan ko. Kasi yun sa akin. Ewan ko, hindi ko na alam yung timeline nitong kampo ni PRRD, ng mga Duterte. Hindi ko alam. Wala akong Basta sa akin, ang analysis ko dyan is yung 6 months from January to June 30, 6 months of 2024. Para makompleto ni BBM yung 2 taon para yung ipapalit nyo kung succession, kasi yung akin, succession, kaya nga yung manifesto, succession, withdrawal of support kay BBM, pasok si Sara because mandate ng tao, tayo, yun yung mandate natin. Binigay natin yung mandate kay BBM, okay, sinunod natin si komenta Sara, natin. si BP Sara, Komenta po natin. nakita natin na tayo ay binudot. Ayun, yun nga po. So, may latest na kasi ngayon eh. So, yung sinasabi ng ating ni ating si Kadado ng Pinoy Survivor, yun nga ang kanyang kumbaga sinasabi dito na mag 2 years muna si presidente para pagdating ng 2 years niya, ipapalit yung vice presidente. Ito po yung bago kasi sinabi niya nung rally nila or nung interview niya. Pababain na natin si ayoko na maging presidente ang aking anak. Talaga pipiitin nga raw niya. Kasi nga binababoy, pagka na rin binababoy yung yung ating vice presidente. Baga talagang pinagkakaisahan pa nila eh. So, naguguluhan na rin ng ama, yung ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na. Huwag na, pabayaan mo na yan. Ayaw nila. Dito na lang tayo sa sa Mindanao.
Mindanao Republic. So, yun nga. Kasi ang mga tao naman, hindi naman tumitindig eh. Mindanao lang tumitindig eh. Yung Luzon, yung Visayas, hindi tumitindig. So, mag-Mindanao Republic na lang tayo. Bumaba ka na dyan sa pagbibisi presidente mo at dito tayo pumoko sa Mindanao. Ito yung magiging isang bansa. Ayun. Yun ang balak nila. Yun ang sinasabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bababayan. Yun ang sarili kong analisa. Bababayan. Sabi nga niya sa interview sa kanya, bababayan. Pabababayan na natin yan. Dahil ang kasunod niya sinabi, magtatayo, gagawin naman nating Mindanao Republic tong ating lugar. So, hiwalay na tayo sa Luzon, Visayas. Yun ang nakakalungkot po. Yun ang tunay na nakakalungkot, guys. Pag nahiwalay ang Mindanao, ang kanyang estimate nga doon, mga 3 years. Kasi maraming proseso yan pagdadaanan bago mahiwalay ang Mindanao. Dadaan pa yan sa United Nations para sila maging miyembro ng United Nations, yung Mindanao Republic na sinasabi ng ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. So yun ang doon kasi ayaw din nilang bumukod. Kaya lang sila bubukod dahil sa nangyayari ngayon, di ba? So, naririnig naman yung mga military yan na lahat ng mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Dinig na dinig yan, pati yung mga OFWs natin. Alam yan. Pero maraming natutuwa na magiging Mindanao Republic na sila, lalo na yung mga taga Davao. At yung iba pa. Siguro, most probably, sa aking sariling estimate, analisa, mga 80%. Yung 20%, yan yung mga yung mga sumusuporta pa rin at naniniwala sa pamamahala ng kasalukuyang gobyerno. Pero baga pangkalahatan 80% sa aking sariling analisa. Ganun ang puso't damdamin ng mga Mindanaoan. So, yun. Mga 3 years pa yun. Yung estimate ni ating si Tatay Digong. 3 years. So, yun nga. Gaya na sinabi ni Sir Dado, hindi niya alam kung ano yung nasa sa isip ng kampo ng ating si PRRD. So, yun siguro hindi pa niya this time na binlag niya to, hindi pa niya siguro alam, pero antayin natin yung mga susunod niyang vlog. Hindi pa niya siguro na panood yung pahayag ng ating si Tatay Digong. So, ayan guys. So, masisiyahan ba tayo nun? Magkakaroon ng Mindanao Republic? Di, syempre hindi. So, paano gagawin? Ang tagal-tagal na natin sinasabi na shape up. Mga nanunungkulan na korap dito sa ating bansang Pilipinas. Mga opisyal na gobyerno na korap. Mag-shape up na kayo. Kaya lang, wala Yung sinasabi niya, scenario number 1, 2, 3, 4, parang wala na. Nasa 5, 6, 7 na lang tayo. So, ang nakita ko, yung sa akin sariling po ito sariling damdamin. Parang mas maganda yung scenario number 7. Scenario lang po naman to scenario. Number 7, yung revolutionary government. Medyo maganda-ganda yun. At ito narinig ko na rin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano gusto niyo, mag-red gov kami? Parang ganon. Revolutionary government. Red gov. So, ito. Wala parang hindi na magbabago kasi nabalitaan nga natin after nung kanilang rally, nagpa-meeting di umano itong si Tamba at dinidenay niya yun. Pero ang masakit ng guys, ginanap doon sa hearing ginanap doon sa sariling bahay niya doon sa Forbes Park. Bahay niya yun, tapos wala siyang alam sa pagmi-meeting ng PI na yan. Nakakatawa. Nakakatawang nakakaasar na halo-halong damdamin na yon.
Di-deny mo di umano, naroon sa inyong bahay sa Forbes Park, di ba? Doon, ayon doon sa ano yan, sa hearing nila. Patungkol nga dito sa PI na to, na pinag-uusapan ngayon at talaga namang, ewan ko guys. So, ituloy natin, Sabrado. Sana naman mawala ng hindi mangyaring Mindanao Republic kasi mawawalan tayo ng isang malaking isla dito sa ating bansang Pilipinas. Kung maayos nga lang yung gobyerno natin, hindi mag-iisip yung mga tao na bumukod. Pero noon pa yan, yung Mindanao gustong umalis na sa Pilipinas at magkaroon sila ng sarili. Noon pa yan, sa mga ninunod pa natin, hindi pa ako buhay noon. Hindi pa ako pinapanganak noon. Nagbabalak na sila noon. Yung ang Saba, guys, yung Saba, atin yan noon. Panahon pa ni Senior Marcos. Atin yon, yung Saba na yun. Kaya lang, lumipas ang panahon, yung Saba na yan, nawala sa mapa ng Pilipinas. Balikan nyo yung history. Yung history natin, atin yung Saba na yan. Yan Saba. Bakit napunta sa Malaysia? Ang layo na Malaysia. Ilang libo-libong milya yan. Yung proper Malaysia, doon sa Malaysia na talagang kanila. Tapos naging kanila tong Saba, naging Malaysia rin. Kasi pinabayaan ng gobyerno. Pinabayaan ng gobyerno ng Pilipinas. Tayo naman, wala naman tayong power para piitin sila. Sila yung magdidesisyon ng panahon na yun. So, ending, nawala sa atin yung Saba. Which is atin talaga yung Saba. Ngayon, susundan nyo pa ng Mindanao. Ayaw nyong ayusin yung panunungkulan nyo sa gobyerno. Dahil nga nag-iisip sila, tinatarantado na kami ng gobyerno Tayo alisin na natin ng Mindanao sa mapa ng Pilipinas, magsarili tayo ng bansa. Yun nga yung Mindanao Republic na sinasabi ni Tatay Digong. So, parang yung ibang topic na yun. So, dun muna po ako sa ganung portion. So, ituloy po natin. So we, as the sovereign people, the sovereign will natin, take away that power and install si BP Sara by succession, still following the Constitution, and we are doing it peacefully. Yun yung manifesto. Pumirma kayo kung gusto ninyo. Ngayon yung ayaw pumirma, doon kayo kay BBM, etc. etc. Ang punto, as of now, wala mga 16,000 naman, 17,000, lahat-lahat ang meron. And tabang yung mga tao. So, the BBM has that mandate, 31 million, 17,000, no can do, cannot be. Wala talaga. In a democracy, majority wins, okay? Pero at least naroon yung pangalan nyo. Basta ako, nagbigay na ako sa inyo ng avenue, ng peaceful, bahala kayo. Gusto nyo patayan? Hindi, bahala kayo kung gusto nyo patayan. Sa akin, ayoko ng patayan. Ako rin. Kasi, pag umabot sa patayan, people I know can be as ruthless as they can be. Na mahirap maging ruthless. Mahirap. Okay, so, nasan tayo? So, 1986, na tayo, kunyari. After 20 years, 1983 tayo muna. Pinatay si Ninoy, Benigno. 1983. So, ibig sabihin, nung 1983, something happened na talagang terrible. Ayaw tanggapin ng taong bayan. Nasa test mission na kami doon, ng Scout Ranger, nasa test mission na kami noon. Nag-graduate lang yan. Nadinig namin na pinatay si Ninoy. Yan, okay, nag-isip-isip kami. So, mangyayari dyan talaga, revolution. Ang mangyayari dyan, magkaroon ng mga tao, mag-aalit talaga. Kasi sa airport pa, garapalan Parang yun nangyayari ngayon, garapalan na gustong palitan yung konstitusyon, garapalan tayo ninanakawan. Ang daming issue, no? Ang daming issue. Yung kay Ninoy, siya lang yun, pinatay siya. Bagsak siya sa airport, and nun, yun na. And then, it took 3 years. It took 3 years, 1986, para magkaroon ng revolution. Ganong katagal yung ng tao. Bakit? Wala pa namang social media, wala pa ng mga vlogger nun, wala pang cellphone nun.
landline lang lagi nun. So, yun yung ano nun. Mabagal lang. Chismis, usap-usapan sa beer house o sa kapihan o sa kainan, sa eatery, etc. Yun lang, gano'n ng kikinig sa mga TV. Walang social media at that time. That's why, from 1983, pinatay si Pinoy, si Noynoy, hinabot siya ng 1986. Okay? So, nandun tayo, 1986. Compare mo ngayon, in so short a time, yung social media, grabe. Alam na ng buong mundo. So, iba yung panahon yon. Sa panahon ngayon, mas matulin ngayon. So, yung sinasabi na how many years, pwedeng months lang ngayon. Okay? So, nagkaroon ng February Revolution. Ano yung February Revolution? It was a military activity. No? Sir Dado, February ngayon. Military coup, no? So, question mark yung history natin doon eh. Pero sa amin, from our point of view, nandun ako, nananahimik ako sa Cagayan Valley. First Scout Ranger Company ako. Kasama ko si late Caldeo, no? Bert Caldeo, sa Second Ranger Company. Mga CEO namin, sila February ngayon, Sir Dado. Tsaka si Captain Detabali. Panay isang class 77. Course director ko pa namin. Nung Ranger kami, si Captain Pabustan, class 77, and class 70, si Detabali. Mga astig yung mga yan, mga klase. No? So, mga idol namin yan, mga 77, 78, 79. Pati yung mga 71 din, mga lahat sila. Basta 70s, mga idol yan. So, pumunta sa amin si Honasan eh. Kasama namin doon ang Task Force Kapia na head namin, si Colonel Aguinaldo. Alam niyo naman si Colonel Aguinaldo, di ba? Provincial Commander ng Cagayan Valley. O yun nandun siya. Sila ngayon nag-uusap, kwentuhan, hanggang sa sinabi, meron ng kudeta. Okay? So, magpapababa ng tropa, yung amin, bababa, punta Manila, etc. Force multiplier, etc. Hanggang sa nag-iusapan, baka yung baril namin yan, sa vlog ko yun, no? Yung baril namin makuha, and then, ni Colonel Lagi, question mark kami kay Colonel Lagi kasi noon, kasi kasama niya, panay NPA na eh, no? Kami, panay returnee. So, bumaba ako para advance party na yung participation. And then, from there, nalaman ko na talagang putok na putok. Hanggang sa napanood sa TV, si Major Brillantes at si Captain Morales. Ayun na, part of history yan. So, kahit sabihin ko yung mga pangalan, part of history yan. Hanggang sa, yun na. Na-abort yung loosof nila Colonel Honasan, nila Gringo, nandun na sila sa Pasig River, na-abort kasi nahuli itong dalawang opisyal, hanggang in-announce sa TV, aborted, withdraw sila sa Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo kasi, ang pinaka-bossing nila is si Enrile. Si Ramos withdraw rin doon kasi nga, sabi ko nga sa vlog ko, pinake ni Colonel Honasan yung arrest order ni General Ramos. Una kasi ayaw ni General Ramos. Okay, so yun, panay mga ano yan ha, faction sa mga ano ng tao tsaka sa history. Okay, so, ando na, nakulong sila doon, and then eto na, ang daming general na loyal kay FM Senior. Ayun na. So, ayun yung sinasabi ko na isang senaryo na mahati. Why? Kasi ang daming loyal na general kay FM Senior. So, may mga general tayo na nagpakita ngayon ng loyalty kay BBM. 22 generals, no? Kay Tamba, tsaka nag-photo op sila. Maraming ring mga premier at yung mga ibang retired na sinasabi, teka, kayo lang yun, kami hindi. Yun nga yung isang sabi ko ng vlog is, may mga nagsasabi, disclaimer, hindi sila kasama doon. We are not of the opinion na suportahan si Tambalolong at saka si BBM. Ganon. So, hati, no? Hati. So, may signs na hati. Okay. Sa reservist pa lang, hindi pa sa armed forces. Pero nung sinasabi ko sa 1986, nandoon yung boss namin, yung pinaka-commander namin, si General Browner. Noon, at that time, ang gandang pangalan, no? Browner din. General Browner, yung uncle siguro, na nandoon din. He is the head of the task of the 1st Scout Ranger Regiment, at the same time, the J3 of the Armed Forces, yung operations.
Nakita siya sa TV doon, loyal. Nandun si Bear, sinasabi, Sir, we have to act now. We have to, no. No. You do not use, heavy weapons. You use light weapons lang. But ganyan si Bear. We have to attack. Na yun. Eh kami, nandun kami sa ground. Okay. So, isang senaryo. Pwedeng loyal yung mga general, pero yung mga kapitan, yung mga tinyente, at yung mga sundalo, hindi loyal. Na? So, yun yung you can command the armed forces generals, but wala silang command because what happened in 1986, nawala lahat yung nasa ilalim. Colonel down the line, nawala lahat yun. May natirang mga loyal na mga hawak nila General Ramas sa army. At the same time, nung nangyayari revolusyon na yon, nandun pa si General Ramas na sa organization, tinawagan na, sinundo ko si General Cañeso na siya na palang acting commanding general ng army. So, dalawang commanding general army ang nangyari. Isa yung real commanding general na si General Ramas, reserve, and si General Cañeso na PMA Class 56 na siyang ako sumundo, siya na yung acting commanding general, and he was giving orders, and he was pinatutukan na nga niya ng kanyon yung mga kaya that can happen now. Pwedeng isa dyan na mga siga-siga na hindi sumunod sa chain of command, pwedeng mangyari yun. Kaya sinasabi ko, armed forces, intact lang kayo, no? Under the leadership of General Browner, you believe in General Browner, and he will take you out of harm's way. Because I believe General Browner, just the same way as my former boss, General Browner, in 1986, he was standing by or with the president at that time, but at the same time, nakita niya yung value nung sa mga tao, okay? He had to decide. Let them decide. Kaya niya sa akin, let Bronner decide. Let Acorda decide. Let them lead the institution ng buo. No? Buo. Okay, yun yung aking prayer So, galing man ako sa loob, kaya I know how people think and I know how things work. Kasi if in the end, Filipino people, if in the end, they would stick with wag ng pangalan, they will stick with oppression, they will stick with deception, they will stick with evil, the good guys will break away. That's how it will work. The good guys will break away. So, wala, saan ka nakakita, ang kukumanda ko ng general ko, wala man yung mga colonel, wala na, nandun na sa kabila, nandun na kala Ramos. Nag-break away actually yung mga colonels at that time, led by Class 71 and some 50s, no? Dahil kila General Almonte, General Cañeso, General Mison, etc. General Luga. So yung mga si General Patol, nandun sa kabila, kala senior, no? So, by virtue of their position, these generals cannot just abandon yung kanilang trabaho. They will play out with their ranks and their assigned na mga position, yung trabaho nila, for as long as they deem fit. Yan mahalaga So, hayaan nyo lang sila. Maling-mali yun. Now, maubos yung oras ko. Okay. So, yun. Yun yung 1986. Kailan nagka-cellphone? 1992. Extelcom yung unang-una na. 30,000 yung walkie-talkie malaki, di ba? May 1995, nagkaroon ng Globe. Pre-text pa nga nun yung Globe nun para mabili yung mga cellphone nila. 1995. Tapos no 1990, no 286, mga computer, no? In just 2 years, to 1992, nagma-masters ako noon, naging Pentium na. From 286, naging Pentium na. So you see yung technology. Pero ngayon, kakibat yung technology at saka yung mga apps, yung mga platform na ganyan. So, sige, hanggang gano'n na lang ako siguro. Okay? Tuloy ko na lang ulit.
Hanggang dito na lang ako. At marami ko nang sabi. So, God bless the Philippines. Okay? God bless everyone. Sa narinig nyo na yung 7 senaryo ng ipinahayag o pinaliwanag ng ating magiting na si Sir Dado, si Clemente Enrique. So, napakaganda po siya. Dati po siyang captain. Doon sa hindi nakakalam at mga bagong subscriber ko, siya po si Pinoy Survivor sa kanya YouTube channel. Pasyalan niyo yun. Si Captain Clemente Enrique. Yung maganda yung pinaliwanag niya scenario na yun. Sabi nga niya, 1 to 7. Tapos yung 1 to 4, wala na tayo din. Hindi na tayo makakabalik kasi hindi naman natin pinakita yung showing of support. Pero hindi pa naman huli. Kagaya nga nung kanyang withdrawal of support kay BBM. At ito ay lahat nga dito kung bakit tayo nagwi-withdraw ng support. Mababasa niyo yun. At kung gusto nyo kayo pumirma sa manifesto patungkol dito sa pag-withdraw ng support kay PBBM, i-text nyo lang siya sa 0915-676-5373. So ilagay nyo yung inyong pangalan, at ang inyong edad, at ang inyong trabaho, at kung saan kayong lalawigan. Yun lang, ganun lang po. O kung kayo OFW, OFW. Kung kayo karpintero, kung kayo construction worker, kung kayo office worker, o kung kayo presidente ng bangko. Presidente talaga ng bangko. Pwede naman yun. Kung yun ang inyong profesyon. So, yun po. At nakakalungkot na po. Na-explain na naman ng ating magiting na si Sir Dado patungkol sa nangyayari sa ating lipunan. So, ang akin lang pinangangambahan, yung Mindanao Republic. At pagka yun nangyari, baka mag-migrate na ako doon. Diba? Ang laking kawalan yun sa ating bansang Pilipinas. Dahil sila nagkakaganon kasi nga, binababoy ng ating mga corrupt officials sa ating gobyerno ang ating konstitusyon. Kitang-kita naman po eh. Ang latest ngayon, yung kay pagsikil sa karapatan ni Sir Banat Bay. Nagkakaroon siya ng death threat. Panoorin niyo yun guys sa mga nakaraang kong vlog. Yung death threat ni Sir Banat Bay. So nadadagdagan. Imbis na yung palugit ni Sir Dado na hanggang June 30 kasi yun ang pinaka 2 years na ni PBBM. June 30, so pag natapos yun, 2 years na siya, pwede nang iupo si BP Sara Duterte ayon sa kanya. So sa nangyayari ngayon, parang ayaw na nga ni PRRD o si Tatay Digong na magpatuloy pa sa pagiging vice presidente itong ating butihing Vice President Sara Duterte. Pinabababa na niya. Kaya yung mga sinasabing i-impeach, okay, pa-ICC, wala. Pagka ganun ginawa niya talagang sinisikil niya yung karapatan nila ayon sa aking pagsusuri. Talagang mapipilitan sila lalong umalis dito sa ating mapa ng Pilipinas. Bubukod talaga sila. At lagi ko sinasabi, noon pa to, hindi pa tayo sinisilang. Gusto na nilang bumukod dito sa Pilipinas. Ayaw niya sa history. Mababasa niyo naman sa history yan eh. Dahil simula pa nung Kastila, simula pa nung panahon ng Hapon. Ayun, basta sa history yun. Matagal na panahon na rin gustong bumukod kasi nakakalimutan sila. Nakakalimutan sila ng ating gobyerno na arugain at bigyan ng solusyon ng bawat problema nila. Wala. Nakapokus lang sa Maynila. Kaya ngayon, ang nangyayari guys, imbis na, halimbawa, nasa Mindanao, Visayas, imbis na kasi sila dumagtrabaho, nakatutuon nga ang kaban ng bayan sa Maynila eh. So lumuluwas sila dito sa Maynila. Ano nangyari sa Maynila? Narito na lahat ng mga Bisaya,
Ilonggo, Cebuano, ayun, yung mga Muslim na pupunta na dito sa ating sentro sa Maynila. Kaya nakita nyo naman ang traffic dito. So, ganun nangyayari. Pero kung pinagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, nung pang mga unang-unang mga nanunungkulan, ang bawat isang lalawigan na magkaroon ng sariling negosyo, sariling infrastruktura, sariling, kumbaga, nilagyan ng magagandang kalsada, at yung mga negosyante, inimbitan nila doon sa mga probinsya, ang ganda sana ng Pilipinas. Hindi. Hindi nangyari yan. Simula pa nung mga naunang mga nanunungkulan sa gobyerno eh. Diba? Pero natiis natin yon. Natiis natin yon. So, luwas dito yung mga taga-probinsya. Dito naghanap ng trabaho, kay bubuhay ng kanilang pamilya. Natiis natin yon, yung mga ganong ano. Pero ngayon, mabigat. Mabigat talaga. Tahasang sinisikil ng ating mga karapatan. So, yun po yung aking sariling pagsusuri dito sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Nagsusuri po tayo dito na tunay naman nangyayari sa palipalibot at mababalitaan natin yon. Na tunay na nangyari sa ating palipalibot na ang ating kasalukuyang gobyerno ay maraming kurakot, maraming corrupted na mga opisyal ng gobyerno. Marami. Mababalitaan natin yan. Hindi ko na po iisa-isahin sa inyo kung sino-sino yung mga yon dahil alam nyo na at nababalitaan natin sa mga social media, pero sa mainstream media, pahapyaw-hapyaw lang po. So, medyo hindi natin alam, di umano, maraming mainstream media ang nabayaran. Bayad sila, di umano. So, wala po tayong personal knowledge doon, pero yun ang nababalitaan natin. So, dito sa mga YouTube, Facebook, itong mga social media platforms, dito nyo makikita at mapapanood yung mga totoong nangyayari sa ating palipalibot dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, okay, ganyan po. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po. At sinasabi ni DIY KKB Informative, nagsimula na ang sapol. Nag-aantay na lang tayo ng wakas. Wakas ng ng mga corrupt government officials dito sa ating bansang Pilipinas. At ang wakas ay yung pagbabago na magiging matiwasay ang bawat isang mamang Pilipino. Meaning to say, kampante na sa kanilang buhay. So, ganito lamang po guys. See you on my next vlog. Maraming salamat.